O ayan, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Kristo. Ito yung bahay ng aming magulang. Dito ngayon kami nakatira ng mga kapatid ko. Yung Pasko na dito eh. Nag-design yung aming kapatid na isa. Nung isang araw. Yan. Ito yung bahay ng aming magulang na si Jose Sit. Ayan. Oh, mayaman nga kami baga. Talaga mayaman kasi mayaman sa pag-ibig. Yung Lord siya, yung yung magulang namin, kaya ayan. Kahit pa paano, nagpundar sila ng maiwan, may matuluyan yung mga anak na wala nga pang mga sarili, ano. Hindi katulad ng iba, namatay, wala naman lang naiwan. Kaya napakabuti naman ng Panginoon na isip nila to. Ito, papunta kami sa labas para yung aming plantasyon namin makita nyo. Ano ito? Bali, first vlog ko sa aking vlog. Panoodin nyo at inyong i-share. Paki-subscribe, share, and like. Tapos ganoon din sa gagawin nyo sa mga kamag-anak, mga kaibigan. Ayan, ito yung harapan ng bintana sa bahay. Dito ito sa Grotto Plaza Tanay Aldia. Ang pinakakilalang ginagamit dito yung Edward T. Kalingap, siya yung vlogger ng Tanay Rizal na grupo ni Bal Santos Matubang nung sumisikat na si Bal Santos. Kaya ngayon magtatay na yun eh. Yan yung aming harapan ng aming bahay. Ito yung mga halaman na i-design ng aming kapatid na isa. Yan. Marami ito. Mga halaman niya. Yan. Maganda pagka kino-close up ano? Nawa magano ito. Mag-trending. First vlog ko. Ang pamagat nito ay biyaya ko, biyaya mo. Biyaya mo, biyaya ko. Yun, alam na niyo ibig sabihin nun. Nawa itong first vlog ko ay mag-trending kaagad. Para tuloy-tuloy na. Kasi bang nahack yung aking account, nagawa kami ng bago. Oh, mayroon pang Buddha. Nilagyan pa ng design ng kapatid kong Buddha, oh. Hindi naman kami Buddhist, kami naman ay Kristiyano. Dinesign niya sa kanyang halaman. Galing, ano? Ang ganda, oh. Bakit mo si Buddha nakatawa pa? Siya pa yung naging oh. Tuwan-tuwa yung mga Buddha nito pag napanood. Tayo naman kasi ay Kristiyano eh. Yung banal na Diyos ay bumaba. Naging tao na hayag. Galing nito. Wow. Alam mo, plastic. Ang galing. Yan. Galing ng halaman niya. Hindi pa na masyado yan. Lalo na kung lalaki pa, tataba ng todo. Pero pwede na rin. Ganda na rin. Yan. Kailangan kinukulo sa panghalaman para makita yung kanyang ganda. Parang babae yan eh. Kailangan titigan mo yung babae para makita mo yung ganda. Ganun din yung lalaki. Ayan. Nakakalibang din guys itong mga ganitong halaman. Ito yung pader nito. Ito yung bahay ni Edward T. Kalingap. Yan, naglagay ng design si Peter.
aming binata ng mga halaman. Yan, nakadesign niya sa paikot ng bahay ni Edward. Ni Kalingap Edward T. Ito, may maganda pa rin siya isa rito ano, halaman na nakatago. Ayan, maganda to eh. Tawag yan, purple. Ito, alam niya mga tawag. Ako hindi na kasi yung nag-aaral ng mga pangalan ng halaman. Basta halaman lang. Pag tinanong mo siya, alam niya mga tawag nito. Kasi yan, ang iba niyan galing dyan sa Laguna. Ang iba galing pa yata ng parting Cavite, tsaka yan sa Bulacan, tsaka dito sa mga lugar na malalayo sa Tanay. Namimili siya kasi para ramihin. Yan. Yan, pag may nakagusto, yan. Pero siyempre sa mga dugo, walang problema. Basta meron kayong sasakyan. Kasi mahirap magdala ng walang sasakyan. Hirapan. Yan, may bulaklak. Ganda rin pala ng bulaklak niya. No? Ito, maganda rin ito nakatago na to eh. Oh. Nakatago siyang halaman na alam mo plastic din oh. Pero ito kung lilinisin ito tapos hugasan mabuti pag tuyo, ang para gumanda yan yung kung talagang alaga mo yung itlog, yung puti, yun ang pagka malinis na yun ang ano mo ipunas mo, kikintab yan, buhay na buhay. Ayan, tuwa na natin ng buo yung bahay. May tricycle eh. Ayun. Ay marami sinampay kasi umulan kanina. Ayun. Yan yung bahay ng aming magulang. Yung mga walang bahay diyan nakatira. Yan naman doon sa isang kapatid, may puno ng mangga. May pailan nilang halaman din diyan. Ayan. Itong isa na to, ito naman kay Edward T. Pagbaba mo ng karsada, yan yung bahay niya. Yan. Edward T. Kalingap. Ano din yung kanya mga videos, i-share din nyo para makasakali dumami yung kanyang viewer sa subscriber nabigyan na siya ng favor na sumahod. Kasi yung ginagamit namin ay yung bigay lang din ng aming kapatid na dalawa. Yan. Ito yung bahay ni Kalingap Edward T. Yan kay Edward T. Hindi siya nakasama kahapon eh. Wala nang may pinuntahan. Yung iba naman nag-alaga ng mga ay naramdaman yung aming auntie na si Hasmin, Masmin, tapos yung isa si Agosto, tsaka yung anak ng aming kapatid na babae. Ayan, dito naman tayo kay Antonio, yung lay minister. Ayan, ito yung harapan ng kanyang bahay. Ayan, mayroon siyang dwarfs. Ano na yan eh, nasa 20 years na mahigit. Hindi pa rin nagbubunga. Isa-isang bunga. Kailangan kasi linisin para bumuka yung pinakauhay at magpuso ng maayos. Kasi naiipit. Pag naiipit yung puso, paglabas patay na yung bunga. Dapat yan nilinisin uli. Ito yung harapan ng kanyang bahay, mga halaman niya. Yan. Basta may time kayo at may sasakyan, punta na lang kayo. Ito, maganda rin to. Mahal tong halaman na to. Isa rin to sa mga mahal na halaman.
may tawag dito eh. Hindi ko lang masyado masaulo na. Purple yung ano niya. Tapos yung bahay niya, mayroong puno ng nyug at saka rambutan. Yan, rambutan oh. Rambutan. May bunga pa ilan-ilan. Pinitas ko nung nakarang mga araw. Yan. Yung mga halaman niya. Yung mga halaman niya. Yan. Puno na yung halaman niya eh. Napakadami naman. Yan. Wala yung harapan ng bahay niya. Pasko na rin sa kanila. May design na sa loob eh. Ayun, si Minister Antonio T. Naglilinya ng kuryente. Yan. Mayroon din siya magandang halaman. Yan. Ganda eh. Ito pag nagsyam daw ang dahon nito, ito daw ay palatandaan na magandang blessing. Ay ilan ang dahon? 7 lang, 7 lang ang dahon niya. Pag nagsyam daw, sabi ng mga mahilig sa halaman, ayan. May papaya pa. Ulang na lang ng bagoong, luya, sibuyas. Kunting pampalasa. Ayan. Meron ka ng dinengdeng. O gataan. Tubo sa harap ng kanyang bahay. Ayan. Magaling eh. Sa amin wala. Sa Olongapo pader eh. Panay siminto. Grabe. Kaya bang init dun sa amin. Dito naman kahit paano medyo malamig. Meron siyang halaman, akala mo patay na oh. Akala mo patay na pero buhay yan. Hindi niyan talaga hitsura niya halaman na yan. Yan. Kaso hindi ngayon malalaki dahil bagong lipat eh. Bagong lipat. Ang halaman na yun. Sa Siberia, sabi mo, sa Siberia parang patay. Siberia. Oo nga. Focus ang yung mga ganyan, bantingin. Hindi nga, natutukan ko nga. Ayun daw, pangalan daw niyan, Siberia. San Siberia, parang patay siya. Part ng mga snake plant din pala to. Yan. Mga lahi. Ito gamot to eh. Ni-ignore natin, hindi ko lang alam kung saan gamot, pero maraming gamot to kasi iba-ibang variety ba 'yon? Iba-ibang klase. Yan ay gamot pala. Maraming gamot tayo hindi kasi alam eh. Kaya panaimbili natin ng gamot, yung pala nasa paligid lang natin dahil hindi nga natin alam. Ayan. Ito may maganda rin siya nakatago na halaman oh. Ito oh. Ayan. Kaso bago pa lang. 3 pa lang yung suhi. Ayan oh. Meron akong mamahalin na halaman pang indoor na iwan sa Olongapo. Ano na yun? Nahigit 20 years na. Nirigalo sa akin isang kapatiran naman ng iglesia. Ako lang binigyan nyo kasi bawal ilabas yun eh. Yun ang pinaka parang pang event nila sa mga opisina doon sa loob ng base. Ngayon maghanap ka na sa gubat, bihirang bihira na. Pero alam ko yung kapatid ko nakapag-uwi nun eh, si Peter. Nung araw yung 1,002 na yun, nung araw pa yun.
Nakakay, mahina ng 5,000 na pataas. Balik tayo doon sa taas naman, pababa para makita niyo yung view ng aming lugar. Yan, kabila niya may mga halaman. Ayan oh. Ang iba wild. Ang mga iba niya wild, ayan oh. Yung aming paikot, maraming mga puno. Maraming mga puno. Tapos highway ang itaas yun. Kaya nasa baba kami ng highway, kanto. Pinakakanto. Yan, yung kinukunan ko, yan yung daan pababa. Yan yung daan namin pababa. Ng aming mga sasakyan. Mayroon dyan Mercedes. Mayroon dyan Hammer. Mayroon dyan Fortuner. Sa gusto ko yung yung para maraming laman, yung tawag ba dito, para mini bus, di aircon. Yun ang gusto kong bili pagka linis na ako ng Panginoon. O yan yung binigay ng negosyo ni Elizabeth T. Yun, gas. Ito yung restaurant dito sa gilid ng karsada. Ayan, si Atara Clubhouse. Nakalaki, hindi nabuksan. May ginagawa pa yung pinaka-cook, yung chef cook, si Peter T. Si Peter Edward, Peter Malapas T. Ayan, ito yung mga halaman niya sa harapan ng kanyang tindahan. Ayan o. Kaso laging sarado. Bihira magbukas. Ito yung kabuuan ng kanyang kainan. Ayan. Wala kasing paradahan kaya yung customer matumal. Kasi ayan mismo, tingnan mo. Karsada, sigsag pa. Yan. Kaya ang nagiging problema sa negosyo ay bihira ang kakain dahil sigsag yung lugar, walang paradahan. Ayun, sigsag oh. Kita mo yung mga tricycle, di ba? Pero kung may paradahan, baka marami kakain kasi mahusay magluto dahil yan eh. Nagtrabaho sa Dubai na matagal, tsaka sa parting Russia. Galing magluto. Wala siya, matandang binata na. Nagigit 40 years old na. Single. Tingin namin mag-asawa na eh. Ayaw pa rin mag-asawa. Yan yung harapan. Atara Food House. Yan, Atara Food House. Ito yung kabuuan ng karsada, pakita ko sa inyo ha. Kaya mahinang gawa nga ng sigsag, nasa gilid nito. Wala kaming paradahan kasi wala ng lugar para makagawa. Kasi yung dapat gagawin paradahan, hindi naman pwedeng pumarada dahil pababa. Yan yung harapan ng paikot ng lugar. Ayun yung aming kapitbahay oh. Pero kung mayroong paradahan,
Baka maganda na. Baka tumutubo na. Gawa nga nang walang paradahan. Ayan yung tinda ni Los. Kaso ang tubo na niya 50-50 bawat isa. Tapos ihahatid pa. Eh, pag malayo, lugi ka pa sa sa transportation. Ano naman yung asawa? Papasok pa sa trabaho. Beautician to ay. Magaling na beautician. Yan. Pagbaba nyo at may dala kayo sasakyan, duro-diretso kayo sa baba. Kasi hindi pwedeng iparada dito sa gilid dahil nga highway. Kaya ang pagpasok dito, malayo pa, magsasign ka na nakakaliwa. Kundi lalampas ka doon, U-turn ka, pabalik. Ayan yung daan pababa tinang. Kaya ganun. Asawa ni Hugos papasok na sa trabaho. Ayan. Mga may halaman yung harapan ng tindahan ng pagkain. May yan, pati sa gilid. Mga nakahang na halaman meron. Meron pa siya halaman, nakala mo pinya pero halaman yan. Yan. Pero ito ang isa gusto ko. Ito yan. Kasi hindi nalilinis ay. Ito maganda rin halaman ito eh. Ayan yung halaman sa loob. Ayun o. Sarado kasi ay. Ayan yung kanyang kitchen o. Pag pupunta nyo rito, dito na kayo kakain sa taas. Ipapaluto na lang tayo. Ayan, kasi malamig dito, malamig. Sarap magpahinga dito. Kaso yung music, maliit lang yung sound system dahil yung malaki, mahirap ipalipat-lipat. Tapos ito na yung pababa. Yung kabuuan ng pababa, ayan. Ayan. Mula doon sa kanina na inano ko, ayan yung daan. Pababa, ayan. Kaya pag meron kayong mga wheels dito, didiretso kayo doon sa baba, i-arrange doon. Gawa ng highway. Baka masabitan. Ito naman, meron tong kwarto sa ilalim, tsaka banyo, yun. Nga lang, hindi maganda ang gawa dahil kailangan mo nang mayroon lang maihian. Ayan yung pababa. Ayan yung aming mga wheels. Mga parada ng aming mga sasakyan. Kaso yung kwento ko kanina sa sasakyan, naglaho eh. Pero kailangan tuloy pa rin yung pangarap. Dahil wala namang bayad. Ayun na, bibigay din ng Diyos yan. Kasi gagamitin na natin sa magandang pamamaraan ng kanyang plano. Yan. Ito na pababa. Ang nakaparaan, nakaalis na yung ibang tricycle. Yung iba hindi pa. Yung kay dalawa. Kaso may diferensya yung isa yan. Ito yung ginamit namin kagabi ito. Yan. Itong isa din, may sira din yan. Malaki din ang gagawin. Yung bago na isa, yun ang gamit ngayon ni Dwarang hatid ng kanyang pamilya sa school. Yan. Yan. Ito ang daon nito, tawag na
1,000 ay lang ba tawag dyan? Yung dahon yan, pwede nyo gamitin na balot ng pagkain. Ganun din parang saging. Magluluto kayo sa buo o sa kawayan, lalawab nyo, tapos papasok mo, ilagay mo ngayon ng bigas. Tapos nakatayo yan na mayroong kahoy na nakabalagbag, igaganon mo siya, may apoy sa ilalim. Kung ang gagamitin mo ay buho o kawayan na mura, pag yung mura ay wala pang dahon, pipiliin nyo yung malalaki. Yan ang ginagamit namin sa bundok na pinaka parang dahon ng saging. Ganun din sa pag nagsabaw ka ng isda, pag nasa ilog ka o sa dagat, magagamit din yan, tsaka pambalot ng mga pagkain. Kaso lang maliit lang siya, mahabang maliit. Yan. Dati marami kaming halaman dito, mga gulayan, kaso sa tagal na lumabas na yung mga bato. Kaya wala na, hindi na mataniman. Doon naman sa amin sa Olongapo, semento na lahat. Andun yung anak ko na naiwan na isa, yung teacher. Ayan, may 2 tricycle pa dito. Doon naman yan kay sa kapatid ng bunso lalaki. Nag-service siya at mayroong bini-building siya doon sa likod. Ito naman yung mayroong arthritis, hindi makakapaglabas. Marami din yung si Antonio T na mga halaman. Ito maganda rin to Ito maganda rin to Ayan. Kaso napandungan na itong gumamila, kailangan alisin yung gumamila. Madilit pa kasi mga bagong lipat Unang vlog ito ng aking YouTube channel. Kasi wala pang wala pang ayuda. Kaya dito muna tayo sa halaman. Ayan, i-share din nyo ito mga kamag-anak, ayan, mga kaibigan ng mga kaibigan. Alam mo, mag-printing to, diba? Di bigla nag-upin ng blessing yung banal na Diyos. Kasi meron namang iba nga yung may ginagawa lang ng mga tanim-tanim kung ano-ano. Iba yung nangingisda, iba kung ano mga pinagpapala pa rin sila. Wala naman silang ginastos kundi yung pagod lang. Yung kay Edward kasi kailangan talaga na kasi nung sinimula ng kanyang YouTube channel, pagbibigay ng ayuda sa mga kapuspalad. May malunggay pa pala siyang tanim. May malunggay pa, tama-tama, may papaya siya ron. Kung kasi yan itong dahon tsaka papaya, ito may papaya pa pala siya. May ibang parang kulay ng dahon na yung pusa mo, ipakita mo. Ayan Yan, maganda rin yan Mayroon, nakikita naman, naka-close up yan. Naka-focus yan lahat. Nakuha na, yun ang unang-una. Mayroon din siyang tiger na gabi. Yun, magaganda yun Wala na halaman doon sa likod, inalis na. Gawa na nabagsak yung sanga ng malaking puno ng tawag yun, yung sampalok. Ito, mayroon na siyang papaya pa pala rito sa kabila Ayun, may nyug pa pala. Di ba kailan lang kasi ako umuwi, nalimutan ko na yung mga nyug nila. Ang araw kasi marami kami nyug ditong tanim. Ayan, dyan lagi umakyat si Edward. Si Edward T. Kalingap. Kami hindi na masyadong nag-akyat na nyug. Gawa ng nabigat na yung katawan, tsaka matagal na may 30 years na hindi umakyat sa nyug. Nung araw na umakyat sa nyug, doon pakakain. Magumuha, kaya busog na.
to, pag lumaki to, maganda to. Eh, wala eh. Liliit pa eh. May vlog ito yung misis niya, yung hipag ko. Ako kung anong pamagat ng vlog niya sa mga halaman niya. Ito gamot to eh. Palibasa ako hindi na nagtatanda ng mga pangalan ng halaman. Eh, nung araw dami namin iba-ibang ganyan. Nagpuputol na. Wala nang halaman doon halos. Wala na, halos karamihan linipat na sa harap. Ginawa na niya yung magagandang halaman doon. Ano na yun na andun. Ito pag ito yung nakatanim sa puno, napakagandang tingnan mo nito. Ito, pag nasa puno to, lumalaki kasi ito ng todo. Tanda ko na sa Afrika ko, kala ko pichay na ang lalaki. Kasi maganda yan kung nakatuwad. Sa puno siya tinatanim talaga. Mga wild yan eh. Pero ngayon bihira na ngayon, kahit dito sa bundok bihira na. Ito nung araw maliit lang to. Nung buhay pa nanay namin, doon niya nakatanim sa lumang bahay. Nasa yung pinutol namin na puno ng kakawati. Yan yun. Ang araw. Nilipat na kasi wala nang bahay doon. Doon dati rin nakatanim yung sabi mo na pagka gabi yung kantada na halaman. Doon nakatanim dati yun. Ito rin, maganda rin naman to eh. Ito sa amin ang isang nito 700 ang isang puno. Pero pag ganito na karami tsaka malago na, nakamahina niya mga 1.5 pataas. Mahal sa amin yan. Ito naman, pag mamimili ka naman ito sa talaga, hindi ko alam kung ngayon 2,000 na o pataas na. Kasi ginagamit ito sa mga parts sa mga mayayaman sa harapan ng bahay. Hindi ko kasi alam mga tawag na eh. Hindi ko masabi sa inyo. Si Peter alam niya ito dahil pinag-aralan yan. Tsaka sa YouTube. Tsaka talagang dumadayo para mamili ng mga halaman. Tapos pinaparami. Yan, meron pa siyang nakalagay sa case na mga halaman niya. Yan naka-plastic. Yan, doon naman tingnan natin sa likod kung marami pa siyang halaman. Kasi alam ko nung bumagsak yung sanga, kanda giba yung mga halaman. Nilipat niya yung iba. Ito yung aming gwardiya rito eh. Maliit lang na Humingay. Dudumihan mo pa ako Wala na, dati ang dami kasalaman yan. Tsaka meron yung design dito dati. Wala na yung mga lambat sa taas na nakasabit pa na yung halaman. Gawa nga bumagsak kayo sa laki hanggang doon, durug-durug. Yan. Kaya kukunti na halaman niya. Dati dami nito, paikot. Yan, lahat yan, puno yan. Pag ganun. Tapos ang dami nito, may lambat to. Nakahang. Sisilong ka. Yung mga halaman na nabubuhay sa hangin. Dami niyan dati. Yun yung lambat na iba. Bibili siya ng mga lambat. Iba naman yung mga dati na mga binili. Ayun. Kukunti na yung halaman niya rito. Mga bago na.
Buti nga may nabuhay pa eh. Kasi nga nakatanda ko dyan. Dalawang sangang bumagsak. Sa ano namin dito sa likod. Nakakulang na rin sa araw kasi paghapon na lang ito na arawan eh. Yan dati yan, ganyan puno yan. Lahat yan hanggang dyan. Ayan yung naputol na sanga. Yun. Kasi banlaking sampalok yan. Mga 2 drum na yata laki. Eh babagsak dito. Yung kapatid namin sa pinatay. Mukhang nga babagsak na naman to dahil ano na eh, truck na yung ilalim. Kukunti na yung halaman niya rito. Halos na ilipat na niya yung mga magaganda. Ito ang tinatawag na yellow candle. Buti may nabuhay pa. Mga wild lang yan. Mayroon yan tinatawag na red candle. Red candle. Ito naman yellow candle. Yan. Dati marami kong alam ng halaman. Eh, mula na ako umalis na rito sa amin. Pagkasawa kong taga-Olonga po. Nakaka-uwi lang pagkagaling abroad. May ilang araw punta rito. Ito maganda rin to, tiger to ay. Marami dyan sa puno ng mangga namin. Ito maganda rin to. May papaya rin pala silang tanim eh. Kaso yun, tinamaan ng sanga, nasira. Sira ng ng sampalok. Ang laking sampalok kayo. Ano nga maano kasi babagsak na naman dito, tinubulok na. Ito wild to na halaman. Pero sa mga subdivision, ang totoo nito, tinatanim ito lalo. Ayan, bulaklak na eh. Maganda pag may bulaklak eh. Malambot lang na kahoy. Yan, may bakod, nasira din. Kasi dati maganda yung bakod yan eh. Pinistehan nila ng mga tubo. Mas may simento, naganda sira. Tapos may bakod pa yan na lambat. Yan, nasira. Ito naman yung taniman ni Boning ng kangkong, kamuti, kaso tinubig at tag-ulan. Ating ganda niyan. Ang mga kangkong na yan. Yan, pagka walang ulam, yan. Libre na yung kamuti. Ngayon, ang hirap. May tubig. Ito yung balilikudan ng bahay. Ni Mama Isit, ni Papa Yusit. Ito yung mga lambat na iba pa mga lambat ka na iba. Nakaraan, tulong-tulong kami nag-alis ng mga sanga. Ayun, mga nabagsak dito. Yun. At nagtabat ng konti, gawa ng panayda muna. Yan. Yan, may jabi. Nasira din yan. Kaya lang ayun pa ibang mga sanga ng sampalok. Mabigat eh. Diba sa may edad na, hindi na ito nakapirsa ng tubig. Kasi ito yung apo ko. Guwapo ah. Guwapo. Pogi-pogi ah. Ito na may labahan namin. Dito oh. Labahan namin. Yung pisa ni May, Yan. lolo nila. Yan oh. Ito, di ba sa atin sa Bisaya, hindi kinakain yan. Yan. Yan pala, sikreto niyan. Pag mahahaba na yung laman niya, tumaas na. Pag gagabinti na, malaki sa binti. Kukunin nyo yan, tutulin nyo doon sa ilalim para tumuli. Yun naman, igugulay nyo. Kahit anong gulay o prito, parang patatas. Yan ang ginano sa India, sa Bangladesh, Sri Lanka,
Ibang mga Arabic. Ito nga sa loob ng bis, napakadami niyan. Sabi ko, alam ko lang na kinakain, nanguha ko. Dahil ang iba, halos 1 litro na. Yung pinakalaman. Kaya pag umulan nung araw, nagtatrabaho kami doon, sa loob ng gubat, wala kaming dalang ano. Ginagawa naming payong. Kasi malalaki. Eh sabi nga ni May nung araw, Makati yan. Ano pala kinakain dahil hindi alam nga na yan ay pagkain. Ayan. Sugod doon dito, wala ka papakain. Ayan o. Makuha ka ng papaya doon. Pwede na yung papaya. Gataan. Nagataan ano. Ayun yung chef cook Dami yung namin. gataan Yung, doon. Cook ka dyan. ito yung aming pinaka dirty kitchen. Ito yung maganda naming hipag na kitchen. Ito. Pamangkin namin yung matatanda. Ayan. Batiin mo. Meron bang tao? Hindi. Gusto nga nila Ay, makita hello to. po. Akala ko naman. Ayan. Hindi, naka-ano sa inyo. Ah. Naka-video nga. Hello po, hello. Sabi niya kasi kung ano yung sinabi yung mga halaman ha. Pagpalang Oo, nga hapon. to. Kumuha ka niyang halaman na yan, yun. Ay, dati Ayan naman si Boning. dami niyan, di ba? Magpiprepare nung ulam namin na wag daw kami ano dahil marami rin bawal na sa kanya eh. Yan, luya lang, tsaka sibuyas. Kunting panlasa. Okay na. Isipin mo siya mamulaklak. Ayan. Mapuno lang style niya. Madahon. Pero maganda yan, sa totoo lang. Napakadali ang grotto. Oh, oh, ito pala si ano, Princess Asmin. Ang inyong auntie, yung nabubuhay doon sa 16 na magkapatid. Batiin niyo yung inyong mga pamangkin at apo. Na mga manlapas. At mga kamag-anak na mga Alminye. Alalahanin nyo, anong mga apelyido ng inyong mga kamag-anak sa Balino? Ano? Albaw? Alminye? Ano pa, sabihin nyo, kasi hindi ko alam na yung iba, nalilimutan ko na rin eh. Yan yung si Yasmin, nung araw eh, parang biniyak na bunga ni, ano, ni, tawag yun, yung pangalawa kay Susan Roses, Amalia Puentes. Yan si Amalia Puentes, ang Balino. Ano na siya? 88 na. 88 na siya. Yeah, kaya kinukunan ko na rin siya ng video, alaala na rin to sa mga sa amin, tsaka sa kanyang mga anak at apo na nasa Batangas. Yung tali na yan, dyan siya umahawak para makaano kasi hindi na rin siya makatayo. Kasi upo lang higa. Kaya binukod na siya, gawa nga ng siyempre yung banyo, yung isang kwarto yung ginamit niya, dalawa sila ni Peter doon. Eh siyempre doon tatay, doon iihi. Eh yun, yung loob ng bahay, pagpasok ng mga tao, amoy tae na. Kasi ganun yata, pag may edad na tayo, nag-iiba na yung amoy ng ating mga ihit, tsaka ano, tae. Kaya ginawa siya na maliit na kubo, katulad din ng aming lula na si may ano, may sari. Yan. Magdadamit kayo, hindi pa kayo napaliguan. Nagluluto pa sila. Pag nakaluto na yung mga yan, saka kayo papaliguan uli. Lagi naman kayo pinapaliguan kaso mamaya pa dahil malamig pa. Ano pa lang, mas 9 pa lang yata. Yan. Yan si Hasmin. Ano apelyido ni ano? Ni Lola Javier, no? Manlapas. Maraming kamag-anak si May. Mama Hasmin na hindi ko na masyado maano. Yung mga Alminye kamag-anak na yan eh. Basta mga taga-Balino ng araw, mga original. Magkakilala sila. Ito, nakauwi lang ito nung umuwi nung si May na buhay, sinama siya. Tsaka si Bing, si Idol yata, tsaka si Tony. Eh ako hindi pa, mga ibang kapatid, hindi pa rin nakauwi dun. Ayan.
Kaya buti sabi ko sa kanya habang buhay pa, ito na yung time na Tamad lang sila ay lumapit na sa Panginoon at nabili na natin yung buhay lahat. kina kuya ko eh. Sa dahilan na yung mga anak naman hindi siya na maalagaan dahil nga mga una hindi naman marunong at di rin kaya na mag-alaga. Kaya nung bata pa to, nasa mga 60 pa lang yata noon, dito na siya. Kaya ang tingin ko nasa mga ano na yan dito eh, mga 30 years na o mahigit pa. Dahil 88 na siya ngayon eh. Eh noong araw ito ano ito eh, yung pinto namin dito na meron kami parang kubo-kubo, may pahingahan. Ayan. Meron naman siyang ilaw dyan, may electric pa. Pag malamig na, pinapatay ng electric pa kasi nga open yung kanyang ano eh. Yan lang yung pinaka dingding sa harap. Naikot, plywood. Ayan, plywood. Hindi siya makatapang. No, kaya nga hawak dyan, baka yung ano. Kaya naman yung namakyaw nung ano, building. Magaling yung kanilang mga wini-building. Kaso lugi. Nalugi gawa ng masyadong siksik yung ano, yung kanilang gawa. Pero napakaganda ng gawa nila, may iba't ibang design. Sabi ko sa kanila nga, sa amin, maraming doon mga nagtayo ng mga ano, pero hindi ganyan kagaganda. Eh, sa dami ng wieldingin mo at pagpuputol. Tapos igagray mo kasi nga siksik oh. Maganda talaga kasi ganda. Kala mo pang mayaman na mga ano. Siksik oh, 4 ang pagitan. Eh dapat mga 6. Kaya yan, tagalan silang dalawa. Yung pang-4 na yan. Pinakabakod yan ng ano eh. Yung nagpagawa sa kanila na picture yata yun. Yung sa libingan yata ng magulang. Kasi mababa ang pakyaw. Nakakumita na siya, sapat-sapat lang. Mababay ah. Nakita na nyo yung aming lugar at saka mga halaman. Punta na lang kayo rito basta may time. Grotto Tanay Rizal, Plaza Aldia. Ang tatanong nyo yung TY family kasi yung Manlapas kilala din pero pinaka-popular yung TY. Dahil kasi yun apelyido ng tatay eh. Okay, bye-bye. God bless. Sumayin nyo ang pag-ibig at ano, Espiritu ng Panginoon Kristo. Punta na lang kayo rito mga kapatid sa Panginoon Kristo. God bless po. To God be the glory. Hallelujah. Thank you, thank you.